Sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Quezon, may isang simbahan na matagal nang iniwan ng mga tao. Ang simbahan na ito ay kilala sa tawag na San Isidro Labrador, isang dating pinagyayaman at dinarayo ng mga deboto. Ngayon, napapaligiran na lamang ito ng mga puno at damo, at ang mga pader nito ay halos gumuho na sa tagal ng panahon. Ayon sa mga matatanda, may mga hindi nakikitang nilalang na naninirahan sa loob ng simbahan. Hindi lamang mga multo, kundi mga kaluluwang hindi mapalagay, mga espiritong naglalagalag at mga aninong nagtatago sa dilim. Sa kabila ng mga kwento, may mga taong nagtatangkang pumasok at alamin ang katotohanan. Si Carlo, isang batang may kakaibang tapang at kagustuhang malaman ang mga lihim ng simbahan, ay nagpasya na sumubok. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang bahay at nagtungo sa simbahan. Sa bitbit niyang flashlight, sinimulan niyang tahakin ang daan papunta roon. Habang naglalakad, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Tila binabalot siya ng isang hindi maipaliwanag na takot, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagdating niya sa simbahan, nakita niya ang malalaking pinto na halos nakasarado na dahil sa kalawang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at ang ingay ng paggalaw nito ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Pagkapasok niya, tanging liwanag lamang ng kanyang flashlight ang nagbibigay daan sa kanya. Ang mga pader ng simbahan ay puno ng mga antigong painting at rebulto na halos hindi na makilala dahil sa kalumaan. Habang palalim ng palalim siya sa loob ng simbahan, naririnig niya ang mga tila-abulong ng hangin. "Sino ka?" tanong ni Carlos sa dilim. Ngunit wala siyang narinig na sagot. Patuloy siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa altar. Dito niya nakita ang isang malaking rebulto ni San Isidro Labrador. Ngunit tila nakatingin ito sa kanya ng matalim. Bigla, naramdaman ni Carlo ang malamig na hangin na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang kanyang flashlight ay kumurap-kurap hanggang sa tuluyang namatay. Sa kadiliman, naramdaman niya ang mga yabag na palapit ng palapit. Kinakabahan siya, pero alam niyang kailangan niyang manatiling matapang. "Hindi ako natatakot sa inyo," sigaw ni Carlo, ngunit ang kanyang tinig ay tila natunaw sa kadiliman. Bigla, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ang mga yabag ay patuloy na naririnig at ang mga bulong ay tila nagiging mas malakas. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding paghilab ng hangin at bigla siyang natumba sa sahig. Nang magising siya, nakita niya ang sarili sa labas ng simbahan. Ang kanyang katawan ay puno ng galot at ang kanyang flashlight ay nakakalat sa tabi niya. "Anong nangyari?" tanong ni Carlos sa sarili, ngunit wala siyang maalala. Mula noon, hindi na muling nagtangka si Carlo na bumalik sa simbahan. Ngunit alam niyang may mga nilalang na nagtatago sa loob, mga nilalang na hindi dapat gambalain. At sa tuwing titingnan niya ang simbahan mula sa malayo, nararamdaman niya ang malamig na tingin ng mga espiritu na naninirahan doon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng ating kaibigan para sa mga nakakakilabot na horror stories. Siguradong magugustuhan ninyo ang mga kwento na magbibigay kilabot at takot. Mag-subscribe na para sa mga bagong upload.